Ang Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ay agad na namahagi ng mga gamot at malinis na inuming tubig, hygiene kits at water containers sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas na lubhang tinamaan ng bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay namahagi ng mga family food packs at ready-to-eat food items sa mga sinalanta ng bagyo. Patuloy ang pagtugon ng gobyerno sa mga biktima ni Tino. Pinauna na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Cebu ang napuruhan, kaya't dadalawin ni PBBM ang lalawigan. Galit din ang Pangulo dahil tila wa-epek ang mga proyekto. 26 billion pesos daw ang inilaan sa flood control project sa Cebu. Pero bakit matindi ang pagbaha? Sino naman kaya ang nagpabaya? Magandang gabi, ako po si Pinky Well. Ako naman si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Death toll sa bagyong Tino, lumobo. State of calamity dineklara sa Cebu kung saan 50 ang naiulat na namatay. Kampo ni Saldico, nagsalita na ang dating kongresista, uuwi pa kaya? Exclusive BFF ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nakasungkit umano ng higit 5 bilyong pisong flood control projects. Isa pang exclusive, sisilipin natin ang isa umanong overpriced Cat's Eyes project sa Batangas. New era in New York, Democrat Zoran Mamdani wagi sa mayoral race. At kilalanin ang Pinoy interpreter ni Los Angeles Dodgers star Shohei Ohtani. Sumipa na sa 66 ang bilang ng mga namatay sa hagupit ng bagyong Tino. 50 ay mula sa Cebu. Kabilang din dito ang 6 na sakay ng bumagsak na helicopter sa Agusan del Sur ayon sa NDRRMC. 26 ang nawawala pa rin habang 10 ang naitalang sugatan. Tiniyak naman ng Malacanang na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon at tuloy-tuloy ang aksyon ng gobyerno para tulungan ang mga biktima. Ang Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ay agad na namahagi ng mga gamot at malinis na inuming tubig, hygiene kits at water containers sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas na lubhang tinamaan ng bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay namahagi ng mga family food packs at ready-to-eat food items sa mga sinalanta ng bagyo. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Walang nakaligtas sa 6 na sundalo ng Philippine Air Force na sakay ng bumagsak na Super Huey helicopter sa Agusan del Sur. Na-recover na ang kanilang mga labi. Nagpaabot ng pakikiramay ang AFP at tiniyak ang suporta sa mga naulilang pamilya. Nangyari ang insidente sa gitna ng humanitarian mission sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Parang nasa gilid po siya, sir, ng bundok eh. So, and wala pong patag na area. Medyo, marami pong vegetation. So, ayun po yung initial findings na
Kaya po, nung nilocate po siya, nung iba, kasi nga po magkakasunod po sila. So nung nawala na po ng communication, yung iba pong aircraft na nakasunod, inikutan na rin po nila yung area na tuntun po nila yung location. Unfortunately, hindi nga lang po makaland because hindi lang po patag yung terrain. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu kasunod ng hagupit ng Bagyong Tino. Yan ang agenda report ni Marianne Uy. Matapos bayuhin ng Bagyong Tino, ito na ang sitwasyon sa isa sa mga malaking subdivision sa Liloan sa Cebu. Tulad ng sa Cebu City, patong-patong ang mga sasakyan matapos itong lumutang sa tubig baha kahapon. Naabutan pa ng Billionaire News Channel na abala ang mga residente sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Baliwala ang putik. Ang iba nagtulungan para hilahin ang natumbang sasakyan. Maraming hayop ang namatay. May baka na nawasak na ang katawan. Ang isang paa napadpad sa may gate ng subdivision. Ang ibang hayop nabalatan. Ang isang iguana patay na ring natagpuan. May ilang aso na tila ba naghahanap sa kanilang mga amo. Itong husky na iwan sa second floor ng bahay. Hindi makatayo at tila ba naghihingi ng saklolo. Naipit pala sa natumbang aparador. Ayon kay Victoria Arandillo, naiwan na nasabing aso habang lumilikas sa may-ari nito kahapon. Isa rin si Victoria at kanyang pamilya na lumikas sakay ang speedboat. Umabot kasi ang baha sa second floor ng kanilang bahay. Ngayon, bumalik sila sa bahay pero hindi niya kayang pumasok, wala umano siyang lakas ng loob. Masakit anya ang pangyayari. Kinakausap niya na lang ang aso sa kapitbahay. Sa evacuation center sa Liloan Gym, kung saan higit 100 pamilya ang inilikas mula sa barangay Kotkot at Ubay, bitbit ng ilan ng kanilang mga alagang aso. Ang pamilya 5, sinigurong ligtas ang kanilang mag-100 taong gulang na nanay. Kwento ni Rose, kailangan buhatin ng kanyang nanay habang lumusob sa tubig baha na abot dibdib. Bukod kay Rose, ang guro na si Glenn di maiwasang maging emosyonal dahil kahapon pa humihingi ng saklolo mula sa local government. Pero tanging sumaklolo para makaalis sila sa binaha na bahay ay mga concerned citizen mula sa ibang barangay. Pero dinis mo, di pasagdan, wala, until na, wadyo kong nakitag present sa mong mayor, wala yun. Hindi maiwasan ni Glenn na pumutok sa galit at isisi sa mga opisyal ng gobyerno ang kalamidad na kanilang naranasan ngayon. Number 1, may mga matay ng mga politician involved sa flood control, kasi hinungdan na yung anita. Magkahalo mga bata at senior citizens ang nasa isang gym. Ilan sa kanila may mga sugat sa paa. Hindi raw nila namalayan ang mga sugat dahil lumalangoy sila sa baha. Wala na ko kayo daw kasi nakasamad na kung ani. Tubig man, hindi man dyan siya makita. So, kaya na lang ka magpapa. Kanang siguro lang po antitetanus ma'am kay may libre man. Pinirmahan na ni Cebu Governor Pambari 4 ang executive order na nagdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Cebu. Para sa agenda, Marianne Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Galit na ang Pangulo. Pinaiimbestigahan na rin niya ang flood control project sa Cebu matapos ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Kita sa mga video ang lumubog na mga kabahayan, sasakyan at iba pang mga ari-arian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung galit ang mga Cebuano, ganon din ang pakiramdam ng Pangulo. Bibisita rin anya si PBBM sa Cebu para personal na tingnan ang kalagayan ng mga biktima ng bagyo. Dismayado si Cebu Governor Pambari 4 sa sinapit ng lalawigan sa kabila ng anyay 26 billion peso budget para sa flood control projects. Matapos hagupitin ang iba't ibang parte ng Visayas at Mindanao, Palawan naman ang tinumbok ng Bagyong Tino. Narito ang agenda report ni Romy Luzares ng Abante. Malakas na hangin at ulan ang naramdaman sa Palawan bago manalasa at hanggang sa maglandfall si Bagyong Tino kagabi. Kaninang umaga, bumanat pa ito ng malakas na ulan at umuugong na hangin bago tuluyang iniwan ang lalawigan.
Sa ulat ng Palawan Provincial Emergency Operations Center, umabot na sa higit 11,000 pamilya ang apektado sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Sa kabuuan, higit 34,000 na individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers sa mga bayan ng Araceli, Busuanga, Dinapacan, Rojas, Magsaysay, Dumaran, Taytay, Coron, Culyon, Cuyo, El Nido at Cagayan, Silio. Sa Puerto Princesa, higit 3,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Naitala rin ang pagkawala ng supply ng kuryente sa Araceli, El Nido at Agutaya, habang apektado na rin ang Cagayan, Silio, Corona, Magsaysay at Quezon. Sa El Nido, ipinatupad ang temporary water shut-off bilang pag-iingat sa Bulalakaw Water Treatment Plant. Sa komunikasyon, walang signal sa Agutaya at Magsaysay habang mahina sa El Nido, Rojas at San Vicente. Patuloy ang suspensyon ng biyahe sa Himpapawid at Karagatan, partikular sa mga pantalan ng Coron, Cuyo at Karatig Bayan. Umabot sa 250 pasahero ang stranded sa mga paliparan ng Coron at San Vicente. Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antasa sa 16 na bayan kabilang ang Northern Minlan, Calamianis, Cuyo, Cagayancillo, Nara, Quezon at Sofronio, Española. May work suspension din sa Agutaya, Araceli, Busuanga, Cagayancillo, Culiona, Nara, Magsaysay, Quezon at Taytay. 3 hanging bridge ang sinira ni Tino, isa sa Puerto Princesa, isa sa Rojas at isa sa El Nido. Mga nabuwal na puno ang tumambad sa mga residente ng lahat ng munisipyo sa Palawan na dinaanan ni Tino at may mga highway na hindi nadaanan dahil sa mataas na baha. Hapon na nang tuluyang tumigil ang magdamagang ulan. Nagsimula na rin agad ang clearing operations ng mga LGU. Sa ngayon, wala pang naitatalang casualty. Nagpapatuloy pa rin ang assessment ng local disasters offices para sa lahat ng pinsala ng bagyong Tino. Para sa agenda, Romy Lozares, Billionaire News Channel, Palawan. Aabot sa 7 milyong residente ang wala pa ring kuryente dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Ito'y matapos ang sunod-sunod na power outage na karamihan ay naitala sa Kabisayaan. Ayon sa Energy Department, 10 linya ng kuryente ang nananatiling bagsak sa ngayon. Karamihan nasa Samar at Leyte. Higit 40 electric cooperative sa Luzon, Visayas at Mindanao ang apektado rin ng bagyo. I do believe na within hours or days, hours pa nga kasi iba nagre-restore na ngayon. We're working hard na ma-restore talaga yung lahat na distribution lines natin. So, but we're limited with the natural forces, no? Kasi may mga baha pa. So first, safety muna, then we restore, and hopefully if everything works out, then within the week sana maayos na most of these problems that we have. Dahil sunod-sunod ang sakuna, may bilin ang Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ngayong magpapasko. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Mateo Gudicelli. Mateo. Maraming salamat, Willard. President Bongbong Marcos wants government agencies to keep their Christmas parties simple and avoid lavish celebrations. Ayon sa Malacanang, this is to show solidarity with the victims of recent calamities that hit the country. Kasunod ng mga sakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ahensya ng pamahalaan, gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas ng maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa. Mula sa lindol na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Naiwasan sana ang matinding pagbaha sa Cebu kung merong itong sapat na flood control measures. At of course, sa forefront ng Billionaire News Channel, Dr. Mahar Lagmay of the UP NOAA Center said residents of floodplains or low-lying areas should have been evacuated even before the storm struck. Dapat po ba nagkaroon ng mga flood control infrastructure that could have prevented the scale of flooding that Cebu experienced?
There could have been infrastructure like dikes, but those dikes should be the last resort. First, you exhaust all possibilities, all nature-based solutions, like reforestation, the retention basins, these parks, open parks, planting of trees, even in the city, that reduces the amount of water. Once we exhaust all of those possibilities, there's what we call as the residual risk. That's when you intervene with the concrete infrastructure. Relief and rescue operations continue in typhoon-hit Cebu. With the help, of course, of the Philippine Army, kumuha po tayo ng update kay Colonel Joel Benedict Batara. He's the commander of Joint Task Group Cebu. Colonel, may gabi po. Mateo, mayong gabi. Colonel, kumusta po ang situation nato diha sa Cebu? Are we still in our search and rescue already in the relief operations state, sir? For the information of everyone, ang Joint Task Group Cebu is currently shifting, no? Although ang mga tropa natin are still in the barangays of Cebu province, medyo nagsishift na tayo, ano? Mateo, dahil kailangan din talaga, ano, we have to provide yung mga relief goods sa ating mga victims, no? This morning nga at nagkaroon po tayo ng a more detailed assessment in the area, no? Nagkaroon tayo ng aerial reconnaissance in the different municipalities. And we have seen that some areas have been nag-subside na yung mga yung floods, and there are still, no, although medyo bumaba na yung baha, our troops, no, our HAD, our units are still in the area and coordinating with the different local DRMCs para po matugunan, no, ang kinakailangan at immediately may provide sa ating mga victims ng Bagyong Tino. Daghan salamat, sir. Do we have an update on the casualties, sir? Officially, this morning, ang natanggap pa lang natin is 51. However, kino-confirm pa yung figures ngayon, and nakikita natin yung different figures sa television ngayon. Ito pa lang yung official na binigay sa amin. We are still coordinating with OCD Region 7 para i-update yung data natin. Ang ano naman natin dito is we have still, no, personnel on the ground, dahil nakikita natin na kanina nga lang may na-recover pa na na cadaver in this sa part ng dito sa Luluan, and ano pa rin, the troops are still searching, although yung sa ibang areas ay nagpo-provide na tayo ng mga relief goods. Yes, sir. What are the challenges your team, the AFP, the Army mismo, is facing so far? What are the major challenges in the rescue operation, sir? As far as challenges are concerned, no, lagi naman nating itong Cebu have undergone, no, lot of disasters, no. Kakatapos lang po yung 6.9 earthquake, no. Nakita naman natin yung there are mas unpredictable itong earthquake, no. However, itong bagyo, a few days prior, nakita na natin na talagang dito dadaan sa Cebu, and we have information campaign. We have participated to really convince itong ating mga tao sa Cebu to really evacuate sa mga areas. And one thing more, talagang nakikipag-collaborate tayo sa ating OCD7 kung ano yung may provide nating capabilities. If we have to conduct aerial reconnaissance o para sa rapid damage assessment, ginagawa natin to. And just this morning, nag-provide din tayo ng dito sa Camotes Island, nag-provide tayo ng mga relief goods dahil there are some barangays that are still isolated. So kinakailangan natin ng mga air assets natin ng Air Force
para makatugunan yung kinakailangan ng ating mga victims ng bagyo. Sir. So, kasama to, in terms of management naman, hindi natin maiwasan minsan na may mga unpredictable circumstances, just like pag medyo nag-ano yung weather, nagbabago-bago yung weather. So kanina is meron tayong mga scheduled aerial reconnaissance that hindi natuloy. So these are just mga unpredictable circumstances na challenging sa ating unit. Okay, Colonel Batara, daghan salamat, sir. We wish you all the best and of course a safe search and rescue mission and of course relief operation for our kababayans diyan sa Cebu. Sir, daghan salamat po. Thank you, Mateo, at magandang gabi sa ating lahat. Dating Congressman Saldico, malabo na raw bumalik pa ng Pilipinas. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Mas malala pa sa Odette at Yolanda. Ganyan daw katindi ang hagupit ng Bagyong Tino sa Southern Leyte. Kaya ang bayan ng Silago isinailalim na sa state of calamity. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Maasin, Southern Leyte. Andrea, kumusta na dyan ngayon? Corina, sa rekomendasyon na rin ng Silago Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, isinailalim na nga sa state of calamity ang buong bayan ng Silago. Dahil sa tuloy-tuloy na clearing operations, nadadaanan na ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang Silago-Abuyog Road. Nalinis na ito mula sa mga nagbagsakang puno, poste ng kuryente at debris na dulot ng hagupit ng Bagyong Tino. Ang nasabing kalsada ang nagsisilbing daanan papasok sa bayan ng Silago mula sa hilagang bahagi ng Leyte.
Dito unang naglandfall ang bagyo noong Martes ng hating gabi. Sa pagpupulong kahapon, inirekomenda ng Silago MDRRMO na isailalim na ang munisipalidad sa state of calamity. Inaalam pa ang kabuang halaga ng mga pinsala sa infrastruktura at ari-arian habang nagpapatuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan. This is worse than Odette and Yolanda. So, salamat lang nga why balod, no? Wa mag-storm surge, pero ang damages nga nahatag niya, grabe gid kayo. Munang kanyo nako national, local, o ubang mga business sector nga kung naamang mo diha, labi na sa water, nag-need yun mi kayo. Maliban sa pangunahing mga pangangailangan, problema pa rin hindi lang sa Silago ang komunikasyon dahil hanggang ngayon hindi pa naibabalik sa 100% ang signal. Kaya ang Silago MDRRMC sa tulong ng DICT nag-set up ng free Wi-Fi zone gamit ang generator at Starlink connection. Ganyan din ang sitwasyon sa karatig ng mga bayan ng Silago kagaya ng Inupakan, Hilongos at Matalong. Patuloy ang clearing operation sa buong Southern Leyte. Nagsimula na ring magpadala ng tulong ang provincial government sa iba't ibang apektadong mga lugar, lalo na sa bayan ng Silago. Humihingi naman ng dagdag na pangunawa ang Southern Leyte Electric Cooperative na nagsusumikap na maibalik ang kuryente sa probinsya. Corina, dito sa Maasin City within the day, inaasahang babalik ang supply ng kuryente sa ilang mga apektadong mga barangay. Sa kabila rin ng road obstructions, tiniyak ng pamahalaang lungsod na may sapat na supply ng pagkain para sa mga residente. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Maasin, Southern Leyte. At alamin natin ang latest sa Bagyong Tino. Nasa linya ngayon si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang gabi. Nasaan na si Tino? Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating update dito sa Bagyong Tino. Ito'y huli na mataan sa line 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay na lakas na hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito naman sa Kalayaan Islands at signal number 1 sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands at rest of Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Islands. Samantala, naasahan natin posible itong lumabas ng ating PAR mamayang gabi or bukas ng umaga. Samantala, para sa update natin dito sa bagyo na nasa labas ng ating PARS, nananatili pa rin naman ito sa Tropical Depression category at ito'y huling namataan sa line 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa inaasahan po natin, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday ng gabi or Saturday ng umaga. At papangalanan po natin itong uwan. So nakikita po natin sa ating forecast, posible itong lumapit dito sa may northern or central Luzon. Pero sa ngayon, mataas pa po ang uncertainty dito po sa magiging track netong bagyong ito. Kaya patuloy po tayong mag-monitor po sa mga nilalabas na updates ng Pag-asa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Chanel, balikan ko lang muna si Tino. No? Alam nga natin na sabi mo, paalis na siya ng Philippine Area of Responsibility. However, nakataas pa rin ang signal number 2. Asahan pa rin ba hanggang tonight, hanggang tomorrow na malakas pa rin ang ulan dyan sa area ng Palawan? Ayon po sa nilabas po nating weather advisory kaninang 5 p.m., inaasahan na naman po natin na babawasan na po yung mga pag-ulan na significant dulot po netong si Bagyong Tino. Pero inaasahan po natin may mga bugso po rin po tayo ng hangin na mararanasan. So, wala na tayong, at least in most parts of the country, ay wala na tayong maaasahan na malalakas na ulan dahil palayo na si Tino? Yes po. Okay. So, pag-usapan natin yung susunod na tropical depression na kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay tatawaging, tama ba, Juan? Uwan. Okay. Inaasahan to Friday night na pumasok sa PAR or early Saturday morning? Yes po. Okay. Pagpapasok pa lang ng PAR, Chanel, meron ba itong hihilain na habagat ba? Wala na po tayong habagat po. And meron ba siyang magiging epekto habang nasa PAR pa lang at magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa? Dahil po sa posibleng maging malawak po itong bagyo po natin, so possible po kahit nasa labas pa po siya ng bansa,
posible po maka-apekto yung kanyang trough or yung extension po ng bagyo as earliest po ng Friday or Saturday. Okay, so Friday night pa lang, kahit nandiyan pa lang sa boundary na nakikita natin ng PAR, ay posibleng magkaroon na ng pag-uulan sa ilang parte? Opo. I see. Ang sabi mo nga, mataas pa yung uncertainty, no, dahil malayo-layo pa ito. Opo. Pero ang nakikita ngayon, malaking bandwidth niya? Yes po, opo. Katulad ng compared to Tino? Posible po kasi sa ngayon po, kung i-compare po natin kay Tino, ito po si Tino ay 560 kilometers. Pero ngayon, super typhoon category po itong si Tino. Pero ito pong si bagyong tatawagin nating Uwan, sa ngayon bilang tropical depression, 450 kilometers na po siya. So, inaasahan po natin, nasa karagatan pa po ito. So, posible pa po ito makapag-accumulate pa po. So, kailangan ng patuloy na pagbabantay natin dito sa tropical depression na papasok sa Philippine Area of Responsibility by Friday night or Saturday morning. Maraming salamat muli, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Apektado pa rin ng ilang flights dahil kay Bagyong Tino. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Kanselado pa rin ang ilang flights ngayong Miyerkules, November 5 dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa inilabas na listahan ng CAAP alas 12:30 nitong tanghali, kabilang sa mga kanseladong flights ay ang mga rutang papunta ng El Nido, Cebu, Bohol, Katiklan, Clark at Busuanga at pabalik ng Maynila. Pagdating sa mga airlines, 10 flights mula Philippine Airlines ang nagkansela. 18 ay Sebco, 6 mula Sunlight Air at 22 ay Air Swift. As of 12:30 kanina, wala namang naitalang kanseladong flights ang Cebu Pacific, PAL Express, Air Asia Philippines, Tuwai Air at KLM. Wala ring naitalang na-divert na biyahe ayon sa datos ng CAAP. Samantala, iniulat ng ahensya kanina ang minimal damage sa ilang paliparan matapos itong bagyuhin. Kabilang dyan ang Hilongos Airport sa Leyte, kung saan nasira ang pintuan at natuklap ang bubong ng pre-departure area entrance nito. Sa San Vicente Airport sa Palawan, nakaranas umano ng pagbaha ang kanilang aircraft rescue and firefighting station. Maliit na damage lang naman din daw ang natamo ng bubong ng terminal ng Borongan Airport, Samar, at gayon din sa Giwan Airport kabilang ang maliit na issue sa kanilang gutter. Ayon sa CAAP, may mga tauhan naman na silang dineploy sa ground para ma-assess ang anumang damages at matiyak ang agarang pagkumpuni nito. Patuloy din ang pakikipagkoordinasyon ng ahensya sa mga LGU at partner agencies nito para matiyak ang seguridad ng kanilang pasahero. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Isa si former Congressman Saldico sa mga itinuturong utak ng flood control scandal. Pero hindi raw siniseryoso ng kanyang kampo ang akusasyon. Itinanggi rin nila na may mga luxury aircraft ang dating kongresista. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila malabo nang umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Ayon yan sa kanyang abogado. He's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Hindi rin siya sisipot sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon hearing kahit via Zoom dahil di pa naman daw seryoso ang akusasyon laban sa dating kongresista. Sa huling pagdinig ng komite, lumitaw si Orly Guteza para sabihing siya mismo ang gumawa ng cash deliveries sa bahay ni Naco at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ay kaugnay ng kickback umano nila sa flood control projects. Dati na raw siyang nagtrabaho para kay Ko. Did they see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity. Is it possible na may utang lang sila at nagbayad sila?
Sabi ni Attorney Roy Rondain, saka lang daw niya nakilala si Guteza nang sumulpot ito sa pagdinig. May dalawa ring lumitaw na pangalan ng di umano'y aides ni Ko na sina Paul at Mark na naghahandle umano ng cash deliveries para sa dating kongresista. Pero hindi na raw sila tao ni Ko sa mga panahong nangyari ang di umano'y deliveries. Sakaling totoo nga ito ayon kay Rondain. Depensa ng kampo ni Ko, hindi tumakas ang dating kongresista dahil may heart condition umano ito na hindi muna nila dinetalye. Nagde-treatment na raw ito sa US as early as February bago pa man pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo. Wala ring anumang pagmamayari na aircraft si Ko kahit una nang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na 3 air assets na naiuugnay sa kanya ay wala na sa Pilipinas. Any aircraft related to him is owned by Mitsubishi Aviation. Now separate si Mr. Ko sa Mitsubishi. Ang Mitsubishi Aviation ay isang kumpanyang iniuugnay sa Ko family na siya ring may-ari ng SunWest Group of Companies at Mitsubishi Bay Resort sa Albay. Iniuugnay ito sa kanyang anak na si Michael Ellis at kilala sa negosyong chartered at leasing ng mga private aircraft. Ayon kay Attorney Rondain, na-incorporate ang Mitsubishi noong early 2000s pa at naging kongresista lang si Ko noong 2019. Nasa 4.1 billion umano ang net worth ni Ko sa parehong taon, pero hindi dahil sa siya ay congressman, kundi dahil sa 44 private corporations na naiuugnay sa kanya. Si Ko ay nahaharap ngayon sa mga reklamo sa ombudsman dahil sa di umano'y maanumalyang 200 million peso flood control project ng SunWest sa Nauhan Oriental, Mindoro. Pero hindi na raw mag-aatubili ang kanyang kampong magpasa ng counter affidavit tungkol dito dahil tila na prejudge na ng body ang kaso. Oras na umakyat ito sa Sandigan Bayan, susuriin ng kanyang kampo ang susunod nilang legal action. Si Ko ay dating House Appropriations Committee Chair na itinuturong nag-insert umano ng billions worth of infra projects sa 2025 national budget. Pero ayon sa kanyang kampo, hindi siya ang may pasimuno nito. Yung NEP is prepared by the DBM in consultation with the other executive offices. Sinasubmit yan sa appropriations. Hindi nakialam doon si Representative Ko as far as I know. Kasi NEP nga eh. Wala ring balak ang kampo ni Ko na papirmahin siya ng bank secrecy waiver para masilip ang kanyang bank accounts. Kailangan daw patunayan muna ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Tiwala si Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson na posibleng maaresto si Zaldi Ko sa alinmang bansa na kasapi ng European Union oras na makapaglabas ng arrest warrant ang Senado. Ayon po kay Lacson, maaari pa ring arestuhin si Ko kahit sa European country na walang extradition treaty ang Pilipinas. May kasunduan anya ang mga bansa sa EU na dadalhin sa isang bansa na may extradition treaty ang mga banyagang kriminal para sila'y mapauwi at mapanagot sa kanilang mga krimen. Sa pinakahuling impormasyon, nasa Europe daw si Ko matapos pumutok ang flood control scandal. Sumampa na sa 6.3 billion pesos ang frozen assets mula sa mga dawit sa flood control scandal. Ito'y matapos matanggap ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ikapitong freeze order mula sa Court of Appeals. Sakop nito ang 81 high-end sports cars at SUVs na pagmamayari umano ng mga dating opisyal ng gobyerno, pati na rin ang karagdagang 45 real estate properties. Sa kabuuan, halos 1,700 bank accounts, 144 real properties at 244 na motor vehicles na ang frozen ng AMLAC. Kabilang din ang 58 insurance policies at 12 e-wallet accounts. Hindi raw sa baha mamamatay ang mga Pilipino, kundi sa kasakiman ng mga nasa gobyerno. Kaya giit ng isang religious group, pagbayarin na ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Wala namang pag-amin eh. Walang pagsisisi, walang pagsasauli. So, that's why our country is just really sinking in the mire of corruption and poverty. Palubog tayo ng palubog dahil wala nagbabago.
Mahigit 50 taon na raw lumalaban sa katiwalian sa gobyerno ang running priest na si Father Robert Reyes at handa raw siya na magpatuloy ng 5 taon pa. Siya at iba pang pari at protest groups ay patuloy na nananawagan na huwag mapapagod at tumigil ang taong bayan sa pagpoprotesta hanggat walang nananagot sa mga katiwaliang nagaganap sa bansa. Inilunsad kanina ng grupong simbahan at komunidad laban sa katiwalian o Siklab kasama ang Akbayan, ilang Makati residents at employees ang month-long series of protest bago ang malawakang pagkilos sa November 30. Sa November 7 ang White Friday protest sa EDSA Shrine, November 14 ang White Ribbon Walk versus Corruption sa Makati, sa November 17 ang Student Action Against Corruption na kasabay ng International Student Day at sa November 23 magtatagpo-tagpo rin sa Centennial Celebration of Christ the Servant King sa Christ the King Parish sa Green Meadows. Kung dati, ang privileged residents ng Makati City ay hindi gaanong nakikilahok sa mga kilos protesta. Ngayon, lumalabas na rin sila sa mga kalsada. We, the residents of Makati, want to also help address these problems. There have been very, active members of Makati residents who have been active, I can guarantee you. And we'll continue to be active. Hopefully we can get more. I agree that we need to get more involved. And the actions, for example, by the ICI, they need to be published, made public so the people can really see what really is going on. Ilan sa mga demands ng kilusan ang paghahain ng ombudsman ng plunder cases laban sa mga nabanggit na sangkot sa katiwalian. Dapat daw masuspindi na ang mga personalidad na nabanggit ng ICI. Dapat daw i-freeze na ang assets at ma-forfeit ang ill-gotten wealth ng mga tiwaling opisyal. Dapat agaran din daw ipatupad ang implementasyon ng Pledge of Transparency ng ICI at hindi na i-delay ang live streaming ng mga pagdinig nito. Mahigpit din nilang binabantayan ang mga hakbang at imbestigasyon ng Malacanang ni Ombudsman Boying Rimulya at ng ICI. Ayon pa kay Father Reyes, nakikibahagi ang religious sector para sikaping manatiling mapayapa ang mga kilos protesta. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Si JTC Cruz Construction President at Contractor Divina Cruz daw ang patunay na may malaking pakinabang ang magkaroon ng kaibigan sa gobyerno. Sa ulat ng bilyonaryo, isa si Cruz sa private contractors na nagka-access sa mga pondo para sa flood control project sa Bulacan dahil matalik niyang kaibigan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon din kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, hindi na raw nila kailangang magbigay ng obligasyon dito dahil sila rin mismo ang contractor ng mga proyekto. Sa datos ng Malacanang, nakakubra ang kumpanya ni Cruz at UBEG 4J Construction Incorporated ng higit 5 billion pesos na kontrata mula 2022 hanggang 2025. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong
Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan, na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Call him Sir David Beckham. The soccer legend has been knighted by King Charles for his service to sport and charity. Kasama niya ang kanyang wife na si Victoria Beckham sa investiture ceremony sa Windsor Castle. One of the King's comments were, you know, wow, that's a beautiful suit. So I didn't get the opportunity to say my wife made it, and I'm sure she'll make you one. But I will at some point. You know, I will make that point. David says he is truly humbled and grateful, and that he could never have dreamed that this would have ever happened to him. This comes more than 2 decades after he was appointed as Officer of the Order of the British Empire by the late Queen Elizabeth II. Fans meanwhile say David deserves the honor. I think he's earned it, to be honest. I think he's a lovely guy. He's worked very hard for it, done charities, very good charity work for it. And his wife as well, Victoria, has done right by his side. He's pretty good looking, and my kids have followed him playing football, so we've had to watch him as they've grown up. So, fabulous man, and it's so good that he's been knighted. More royal news as King Charles' son, Prince William, shows off his sporty side in Brazil. Game na game si William, who went barefoot as he joined a beach volleyball match sa Copacabana Beach in Rio de Janeiro. William is in Brazil for an awards ceremony for his multi-million-dollar environmental Earthshot prize. Siya rin ang dadalo sa UN COP30 Climate Summit next week in place of his father. Inflation noong Oktubre, steady lang sa 1.7%. Susunod yan sa agenda.
Check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi na po problemahin ng ICI ang pondo para mag-operate ngayong taon. Aprobado na kasi ang kanilang higit 40 million pesos na budget at staffing para sa halos 200 contractual positions. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo live mula sa Taguig. Lyja, go ahead. Pinky, aprobado na ang 41 million peso initial budget na Independent Commission for Infrastructure. Yan ang kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka. This approved budget covers the ICI's operational requirements and capital outlay until the end of 2025. The Commission and the DBM are currently working on the other requirements for the immediate and prompt release and downloading of these funds. Magmumula ang budget ng komisyon sa 2025 contingent fund ng Office of the President. Dagdag pa rito, inaprubahan na rin daw ng DBM ang staffing pattern ng komisyon, kabilang ang paggawa nito ng 172 contractual positions para tuluyang matugunan ang mandato nito. Malaking bagay yun, no? In any organization or any agency, funding is very important. It is very crucial for our efficiency and for us to be able to work and meet the operational requirements, at the same time comply with what we are asked for under Executive Order 94. Bagaman wala pang listahan ng ICI sa mga posisyong bubuksan nito, ibinahagi ni Hosaka ang iba't ibang opisina ng komisyong lalaanan ng tao. Kabilang dito ang Legal Department at Special Investigations Office. Sa kasalukuyan, ang mga abogado ng ICI ay mula sa ibang ahensya ng gobyerno. At sa ngayon, sa approved staffing pattern ng komisyon, umaasa silang makakakuha ng organic staff na bubuuin ng abogado, accountants at engineers. Pinky, ayon sa ICI, kapag natanggap na nila itong budget nila, ay unahin nila yung pagbibigay ng sahod sa current employees nila, no? At susunod dito ay yung pagbili ng mga equipment. At para naman sa mga bubuksang posisyon ng komisyon, ay pwede raw itong via referral o kaya naman ay direktang application sa ICI. Sa kasalukuyan ay may mga inaayos na lamang na ilang papeles at dokumento ang ICI para opisyal na makuha itong 41 million peso budget nila. Yan ang latest mula dito sa tanggapan ng ICI. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Lyja Bonzo, live mula sa Taguig. Makikipagpulong si Senate President Tito Soto kay dating Speaker Martin Romualdez sa mga susunod na araw kaugnay ng flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, inisyatiba ito ni Senador Panfilo Lacson na gustong maanyayahan sa pagdinig sina Romualdez at dating Ako Bicol Representative Saldico. Layunin ng pulong na isa formal ang pag-imbita kay Romualdez para makalahok siya sa paglilinaw ng mga issue sa maanumalyang flood control projects. Sir, bakit po kailangan mag-meeting? Bakit kailangan kausapin? Kasi sir, makapag-isipan pa kayo lalo na kung cover up. Para maimbita. Para maimbita, para maging formal yung invitasyon. Doon po siya formally invite sa meeting? Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman eh. Wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative na makausap siya para maimbitahan. Pero yung invitation... Pero wala pang Balak talakayin ng Senate Ethics Committee ang reklamo laban sa 4 na senador sa oras na mabuo ang kanilang miyembro. Ayon kay Committee Chairman J.V. Ejercito, makukumpleto pa lang kasi ito sa pagbabalik sesyon nila sa susunod na linggo. Hindi muna pinangalanan ni Ejercito ang 4 na mga senador, pero idadaan daw sa first in, first out approach ang mga reklamo. Una nang lumitaw ang ethics complaint laban kay Senator Risa Hontiveros, kaugnay ng umano'y tanim witness issue sa kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy.
Sinundan naman ito ng isa pang reklamo laban kay Senator Chis Escudero na tumanggap ng campaign donation mula sa government contractor na si Lawrence Lubiano. Hindi gumalaw ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Oktubre. Ano nga bang epekto nito sa ekonomiya? Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Steady ngayong October ang headline inflation o kabuang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo, kapareho ng naitala noong Setyembre. Nanatili ito sa loob ng forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.4 to 2.2%. Kabilang sa mga nagpapalakas ng inflation ang presyo ng kuryente, tubig at mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain, kabilang ang gulay, karne, itlog at dairy products. Pero posible raw itong magbago sa mga susunod na buwan. May mga threats tayo sa overall inflation doon sa pagkain. May mga tumataas tayo na items, yung presyo ng isda, yung presyo ng gulay. No? Of course, yung gulay kasi sensitive yan sa weather condition given na we have flooding in areas of the country. So normally pag may mga ganon, may mga floods, may mga typhoons, 1 month after tumataas yung presyo ng gulay. No? Dagdag ni Mapa, todo bantay ang PSA sa galaw ng presyo. Lalo't may utos si PBBM na panatilihing stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin kama na ang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Mas mataas naman ngayong buwan ng inflation sa Metro Manila sa 2.9% dahil sa mas mabilis na pagtaas ng gasto sa kuryente, tubig at renta sa bahay. Sa labas naman ng Kamaynilaan, bumagal sa 1.3% ang inflation habang ang core inflation ay bumaba sa 2.5%. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, ebidensya ito na epektibo ang interventions ng pamahalaan para mapanatili ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nananatiling stable ang inflation outlook pero posibleng tumaas ito kung magkakaroon ng adjustments sa singil sa kuryente o dagdag taripa sa imported na bigas. Ilalabas naman ng DepDev at PSA ang Gross Domestic Product o GDP numbers para sa third quarter ng taon sa Biyernes. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Muling bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index below the 5,800 level ngayong Miyerkules matapos lumabas ang pinakahuling inflation data. Umabot ito sa 57.61 intraday. Ito na ang pinakamababa mula September 30, 2022. Bagsak din ang merkado ng Malaysia, Indonesia at Thailand. Patunay sa negative sentiment ng investors. Tanging China at Vietnam lang ang may magandang market performance. Shohei Ohtani and the Los Angeles Dodgers recently clinched their historic second World Series title. But alam niyo ba that behind their successful journey is more than just teamwork and hard work. It's also Filipino talent. Meet Will Iriton. Na siyang interpreter ni Ohtani, he was born in Tokyo to a Japanese-American father and Filipino mother. Iriton played for the Philippines national team during the 2013 World Baseball Classic qualifiers that led to a tryout at Texas Rangers minor league affiliate. But he did not make the cut. He later worked as an intern for the New York Yankees before joining the Dodgers as Kenta Maeda's interpreter from 2016 to 2019. Since then, Iriton has been a well-respected figure sa Dodgers organization. Ang tawag pa sa kanya, Will the Thrill, for his high-energy dance moves in the dugout. Tom Brady makes a startling revelation about his dog, Junie. He reveals that his pet was actually cloned from his beloved late pit bull mix, Lua. Ayon sa press release obtained by People's Magazine, this was made possible by a Dallas-based biotech company called Colossal Bioscience. Brady says animals mean the world to him and that Colossal gave his family a second chance. Brady and ex-wife Gisele Bündchen adopted Lua in 2022.
The dog later became a prominent member of their family, but Lua unfortunately passed away in December 2023. Higit 4.7 billion pesos na proyekto sa distrito ni Representative Paulo Duterte ghosted daw at overpriced. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi lang umano ghosted ang issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at short-changing kung saan 9 na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata
na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abu Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfrego Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Ang Genesis 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon ukol dito. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Ikinasa na ang inspeksyon sa mga proyekto ng DPWH sa Davao City. Sa pangunguna ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng Mayors for Good Governance, DPWH Undersecretary Arthur Bisnar at ICI Special Advisor na si former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Binisita nila ang Road Slope Protection Structure Improvement ng critical intersection sa Shrine Hills. Tinumbok din ng inspection team ang proyekto ng DPWH Region 11 sa area ng Calyawa Bridge ng Barangay Pangyan. Hindi nakadalo si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa pag-asikaso ng mga biktima ng baha sa Cebu na dulot ni Bagyong Tino. Nagpadala na ng show cause order ang COMELEC laban sa 27 kontraktor na nag-donate umano sa mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, oras na matanggap nila ang paliwanag ng mga donor contractor, sunod na papadalhan ng SCO ang mga politikong tumanggap ng donasyon. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, posibleng maharap sa election offense, kapwa ang kandidatong tumanggap at kontraktor na nag-donate. Kalakip nito ang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding office. Bukod pa raw dyan, ang kaso na maaari ring harapin ng akusadong mapapatunayang mayroong conflict of interest. Holiday season is just around the corner. For those looking for a perfect place to visit, baka ito na po ang right time for your trip to Busan. Let's take a look at the city's tourist spots sa Agenda Report ni Ivy Reyes. Kapag naririnig ang lugar na Busan, ang 2016 horror film na Train to Busan ang unang pumapasok sa isip ng karamihan. Pero sa ating paglilibot sa Busan, South Korea, mas marami pa palang kayang ihain ang second largest city ng Sokhor. Busan ang pinakaunang seaport ng Korea noong 1876. By 1995, isa na itong ganap na metropolitan city. Bukod sa malaman na historic background, tampok din sa lungsod na ito ang ilan sa kilalang filming spots mula sa mga sikat na Korean telenovela. Isa ang Hyundai Beach sa mga famous filming locations dito sa Busan kung saan kinuna ng 2023 film na Strong Girl Namsoon. Dito sa puwestong ito naglakad-lakad ang South Korean actress na si Lee Yoo-mi kasama ang kanyang ina. Sa gitna ng Hyundai City, makikita naman ang Hyundai Square, ang sikat na horse riding scene ni Lee Min-ho sa The King Eternal Monarch. At hindi mawawala sa listahan ang Kamcheon Cultural Village. Sa unang tingin, ang houses on a hill na postura ng village ay may pagkakapareho sa Valley of Colors ng La Trinidad, Benguet. Pero ang pinagkaiba ng dalawa,
Siksik ng cultural references ang Camp Chon gaya ng cafes at Instagrammable areas na nakaayon sa tema ng 1940s hit book The Little Prince. Ito naman ang Cheondoksu o ang kilalang book staircase dito sa Gamcheon Cultural Village. Patok din ang nightlife sa Busan. Sinubukan nating manatili sa lansangan ng Haeundae ng hanggang alas 12 ng gabi at ganito pa kabuhay ang Haeundae sa gabi. Kaya naman this holiday season, kung naghahanap ka pa rin ng vacay spot, give Busan a try. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. New era sa New York City. Democrat na si Zoran Mamdani, wagi sa mayoral race. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Wagi ang Democrat na si Zoran Mamdani. Sa mayoral race sa New York, sa kanyang victory speech, pinagtibay ni Mamdani na isang socialist ang kanyang kampanya para sa working class. Panalo rin sa ibang major electoral races ang iba pang kandidato ng Democratic Party. Kabilang dito sina Governors-elect Abigail Spanberger ng Virginia at Mickey Sherrill ng New Jersey. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Sa paglapit ng Pasko, patok muli ang makukulay at matitingkad na Belen sa Tarlac. Buhay na buhay ang diwa ng Pasko sa 18th annual celebration ng Belenismo. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi nagpaawat ang Northern Luzon Command sa Camp Civiliano Aquino sa kanilang entry sa taunang Belenismo ng Tarlac. Ilang beses na kasi silang nananalo o di kaya ay nakakukuha ng special award sa patimpalak ng pagandahan ng Belen. Ngayong taon, nakamamangha na naman ang kanilang disenyo. Inspired by the Shire setting na tirahan ng mga hobbit sa Lord of the Rings movie at nasa ilalim nito ang Belen. Ang mga materialis na gamit ay recycled styrofoam, plastic cups, and bottles. Ika-18th year na ng Belenismo Festival sa probinsya ng Tarlac. Maraming salamat sa suporta ninyo kasi nababalita sa buong mundo ang Belenismo nang dahil sa pagtangkilik ng media dito sa lalawigan ng Tarlac. Layo nito na maipakita ang tunay na diwa ng Belen, ang payak na kapanganakan ni Jesus na nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at kaligtasan ng sangkatauhan na siyang tunay na halaga ng Kapaskuhan. Pag pumunta kayo sa bawat Belen, meron kayong nararamdaman na relationship ninyo sa Panginoon. Pangalawa,
babalik at babalikan ninyo sa inyong gunita at alaala na ito ang kahalagahan ng Pasko. Makikita rin sa mga obra na sumunod sa rules ang mga kalahok na dapat 50% ng materyales na gagamitin ay recycled. Hindi lang Nolcom, mga simbahan at mga komunidad ang sumali sa Giant Belen Making Competition. Pati mga kilalang fast food chains nagpamalas din ng creativity and craftsmanship. Nakita ko po kung gaano kapagod yung paggawa pala nila. Sa 3 weeks po nila na pinagpaguran kahit na napakaliit na budget na ibigay namin sa kanila. Naging panahon na rin ang pagtutulungan ng mga Tarlakenyo ang paghahanda sa mga Belen. Tourist attraction na kasi ang Belenismo at isang economic driver na rin ng kanilang probinsya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Akala natin kilala na natin si Tim Yap, pero may mga bagay pala na hindi pa alam ng marami. I don't drink coffee regularly for energy because I'm already super energetic. Yes. I'm also a morning person. Okay. And what is the third? Give me something. Give me something tea with a tea. with a tea. That I'm single. Guys, it is out there. He just said it on the Daily Dish. But you know what? Not for anything. You've got a great relationship with your ex. You know, with Javi. me, He's I call it BFX. I'm best friends with my ex. Wait, Always, single and ready to mingle? Oh, yeah. Or mingling? Yeah. Ready to tingle. Ready to tingle. Okay, all right. Pero bukod po sa love life at kalokohan, may next chapter na rin si Tim. And if you're saying, what have I not done? Next, I want to produce something. I want to produce like maybe a musical or a show, other things that... So producer na ang next level. Oh, I've always been a producer. Yes, you've been producing events. But I want to do more things in the arts, on the arts side. From creative parties to possibly a musical next, Tim Yap never stops reinventing himself. From Catambra to Manila, Chef Chele Gonzalez proves that sometimes the universe really does pick your destinations for you. And in this case, it pointed straight to the Philippines. And a Michelin star, of course, alamin po natin ang kanyang kwento sa Agenda Report ni Monique Tuzon. Raised him, but the Philippines is where Chef Chele Gonzalez fell in love with food, culture, and flavor. And that love story just earned him one of the most prestigious awards in the world of dining, a Michelin star. Hindi sa Madrid o Barcelona, kundi dito sa Manila. I think we again, we earned 1 star and 1 green for the consistent work we had done over 13 years. So. For me, I think I feel proud that, if a Michelin inspector, if you come to dine, if any diner had to come, they will all have the same experience. Nobody will eat differently here because he's a Michelin inspector, or because he's a journalist, or because it's just, a special date night. So we have been working very hard, in being consistent, in respect the ingredients that we have in the Philippines and highlight them. In sometimes do minimum cooking interaction, but at the same time we can be very technical. Instead of just staying in the kitchen, he literally goes out and immerses himself with indigenous communities all across the Philippines, understanding the roots of Filipino food straight from the source. Well, we had worked, with the Aetas, close to what's the name? Pampanga, close to Pampanga. So we have been working with them for several years. I learned how to cook in bamboo. For me, cooking banana leaf, something that I never seen before. So it was, wow, everything, it was so new that I felt that it was so magical. And yes, this Spanish chef has Filipino comfort classics he loves. I cannot say one because it will be unfair and because it will not be real. Okay. But Maybe the give us a same couple. few. So if I'm in a
rainy day where it's a little bit, comforting, I like, tinola very much. Oh, we it's love like tinola. a chicken soup that my mom will prepare like at least 2 or 3 times a week. He's worked in some of the most legendary kitchens in Spain, tulad ng El Bulli, Mugaritz, and Arzac. But the voice in his head told him, stay in the Philippines. I just felt happy and right here. Again, it's sometimes you need to listen to your small voice who is telling you something, and I think it's a good exercise to know you better. So this little voice inside me said, why you want to go to Bangkok if you really like it so much here in the Philippines? So I decided to take the offer in Sofitel Philippine Plaza and here in Manila. So that is how my journey started in the Philippines. Para kay Chef, hindi pressure ang pagkilala ng Michelin sa Gallery by Chele, but it's actually motivation to do better. Para sa Agenda, Monique Tuzon, Billionaire News Channel. Sarap. Oo nga, wow. And Michelin star. Yes, Oo. congratulations. Congratulations to everybody who made it. Yeah, and shout out to Amado Forres also. He also made it. One of the selected restaurants. And all restaurants that were selected. Congratulations po. And the restaurant that Mateo is going to open very soon. Yes, before December, Gudicelli in Alabang. Oh, wow. Before Oh, December. hindi ba? Dapat mauna kami doon, Dapat, Mateo. ma'am. Gudicelli is a fine dining. Gudicelli, Opo. ganon. Fine dining restaurant. So you will be the first. Wow. Guests. Okay, spell Gudicelli. Spell Gudicelli. If you can't spell it right, Willard, it's not free. Guidichelli. Pwedeng pronounce ko na lang. Pwedeng Mateo na lang. Macho. Mateo Macho. Okay. O ano pinag-usapan nyo naman ni Yung interview? Yes, from of course the devastation in Cebu, ma'am. More than 50 people already, casualties in Cebu. And I was talking to some of my friends in Cebu, and again, it is connected to the flood control. And of course, Cebu is a very fast-progressing place, no? So urban planning and all. So I hope with the administration today, the new administration, I hope, aside from the relief operations and reconstruction, I hope they do better urban planning for the future. Yes. You mean under Governor Baricuatro? Yes po. Pam Baricuatro? Yeah. Kasi malaki pala yung pondo na inilaan sa flood control projects dyan sa Cebu. 26B. Oo, kita mo si Ernie And Baron. 15 billion the last 3 years. Out of the Yes. 26 billion, that they spent 15 billion pesos In the from last 2022 to 2025. wow. That's what it appears Anong to. anyari? Yun na nga eh. Anong anyari sa Cebuano? Unsa may nahitabo. Unsa may nahitabo. Akaron, Ma'am Corina, suko na ang mga Bisaya. Galit na mga Bisaya, syempre. So talagang kapag galit na mga Bisaya, ibang klase na to. Unsahay mo isa Nakakatakot ba? Ano ba? ano ulit? Anyari? Unsa naman yung nahitabo. Hirap. Anyari na lang ako. Anyari na lang tayo. But we have to pray for all the Cebuanos, of course. And wow. not just in Cebu, no? Palawan and other places in the Leyte Philippines. also, yeah. They were hit very hard. Sa mga taga-Capiz, ayan, oo. Lalagpas din yan. And Ma'am Corina, we know we have an average of 20 typhoons that hit the Philippines every single year. Yes. So I think we should have a better progression Kailangan plan din and ng a better plan. master plan para flood- dyan. the At flood si control Senator project. J.V. Ejercito may plano dyan na guest natin mamaya. And it's 50 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Ako naman po si Mateo Gudicelli. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.